Sa liwat mayong agagid sa tanan. Gakalipay gid ako sining opportunity nga mangin kabahin sining isa sa mga build-up activities nga ginahimo ninyo towards your Thanksgiving celebration sa sining bulan sang Nobyembre. Salamat sa kay Reverend Mark Vergara kag sa inyong church president, si Sir Glenn, nga nag-extend sa akon sang sining invitation sa hatag sang akon mga reflection bahin sa tema convention ko, palanggaon ko, kag convention ko, sakdagon ko. Una gid sa tanan, gusto akong mag-expressar sa akon nga pagpasalamat sa Dios upod man sa inyo, because in the last 8 months or so since the outbreak of the COVID-19 pandemic, middle of March, buhi man kita gihapon, no, kag God has allowed us to escape from the snares of death. Isa ini ka pandemya nga daw nagsilhig sang bilog nga kalibutan. Millions of people got infected by the virus. Thousands of people perished tungod sining pandemya. Pero ang Dios nag-preserve sang aton mga kabuhi, nagpahilayo sa aton gikan sa makatalagam nga paghugakom sining COVID-19 virus. And our presence here today is a great testimony to the fact nga ang aton Dios ang gugma, kag Dios ang bugay, Dios nga makasarang sa pagkapyot sa pagtipig sa aton mga kabuhi bisan pa nga nagaagi kita sa mga ital-ital nga kahimtangan. Abi ninyo pagsugod gid sang sining pandemya, mga Abril, Mayo, grabe gid ang pagniwang ko kay ang terrible nga impact sang sining pandemya sa aton, hindi lang physically, no, kundi nga morally, spiritually, psychologically, is too much to bear. Labi na gid sang may mga threats na nga basi mag-close ang aton nga convention. Kaya nga apektado ang aton nga mga churches, apektado ang operations ng aton nga mga member institutions like CPU, Philamer, Iloilo Mission Hospital. Hamak mo ang Mission Hospital, ang occupancy rate 26% na lang. Halin sa sobra 90%. Amo man ina to ang natabo sa aton nga Capiz Emmanuel Hospital. Hasta subong hindi pagid ka recover ang aton nga mga hospitals tungod sang epekto sang pandemya. Ang mga tao hindi na yan magkadto sa hospital kay ginahadlukan, no? Daw gina-COVID ang ilang bulsa. Man kung madeklarar kay mo yang COVID infected, that would cost you so much money. Kag siguro hindi ka mapatay sa COVID, mapatay ka sang konsumisyon sang balayran nimo sa hospital. So terribly ang economic nga impact sang pandemya, ilabi na gid diri sa aton sa Pilipinas. And perhaps I don't have to tell you that among Southeast Asian countries, ang Pilipinas gidya mo ang terribly nga naigo kag napiktuhan. Hasta subong we are still reeling from the devastating effects of COVID-19 pandemic. Ang iban niya nga mga Asian countries, they are slowly recovering. Kag daw na normalize ng ilang mga kaimtangan sa aton niya, we are not completely out of the forest yet because the number of people who are getting infected by the virus is still increasing. Dako ini nga pagtilaw sa aton nga mga pagtuo. Amo na nga bawa ay nagid sang nag-abot nga support sa CPBC. Pag meeting sang board, nag-advise na ang board sa amon nga makat kami sa mga salaries ng aton nga mga staff from 30 to 50%. Tiyahay kagagmay malang sang sweldo sang atong nga mga staff, kag kung i-cut nimo ina by 50%, how can they survive? Abi ninyo,
kadamo gid sang akon nga mga sleepless nights, praying that the Lord will not allow our enemy, Satan, to destroy our Baptist mission in the Philippines. And miracle of all miracles. Why ko kahibalo kung paano kita nakasurvive. Amo gito ang pinaka-peak sang grabe nga epekto sang pandemya sa aton, Abril kag Mayo. Pero ahay sa kaluoy sang Ginoo, mga utodas ta subong, ara man gihapon ang aton Convention of Philippine Baptist Churches, kay ang aton mga churches na tandog, ning sala ang akon nga teorya. Siling ko sa board, siling ko about hindi taman mapilit sining mga churches. Our churches are also struggling. Haluson man hindi sila kasuldo sa ilang mga pastors. Pero abi ninyo, sang mga bulan na halin sang Hunyo, hasta subong, sige ang ilig sang bugay sang Dios. Kag iniya isa ka buhi nga testimonyo nga ang Dios hindi gid magpabaya nga ang iya hilikuton maapektuhan ang aton nga mga churches nagpanirado, kag labi na gid ang sa syudad way na makapanimbahon sa malawig nga mga binulan, amoy na nga waay man sa mga tithes and offerings nga nagasulod. Abi naton hindi na gid madayon ang aton mga panimbahon, pero naghimo kita sa mga pamaagi, may mga online worship, may mga online nga mga preaching, pili ka lang sa Facebook. Damo-damo mga wali sa mga pastors. You see, tungod sang pandemya, ang mga mensahe sang aton mga pastors wala lang ma-confine within the four walls of our church buildings. Nangin global na. Ang aton mga wali naglabot sa bisan diin man nga miyaok nga bahin sang kalibutan, kag nabatian ini sang mas madamo nga mga tawo, bisang Satanas mapunggan niya ang hilikuton sang Dios. But there is no way nga ang hilikuton nga iya sang Dios mapauntat nimo Amo ini ang hambal ni Gamaliel. Sa early Christian church era, sang una hindi iya mahapos magkristohanon. Kay ti persigaron ka, papatsyon ka, ipakaon ka sa leon, sunugon ikaw, o kung i-crucify ikaw, para sa kay Peter who was crucified in an inverted cross. And yet, siling ni Gamaliel, kaya may mga taong nagapamangkot, kung mag-amo ini ang nagakatabo, nga ginapang persecute, nga ginapang patay ang mga Christians, what will be the future of the church? Basi mauntat ini nga movement. Pero siling ni Gamaliel, siling niya kung iya lang man ini sang tao nga kausa, mapatay ini nga movement, hindi ini magpadayon. But I tell you, if this is God's work, there's no way we can stop it. Why isang anuman nga pamaagi nga pwede nimo punggan ang hilikuton sa Dios. So sa sini nga aga, sa aton nga pagpamalandong, gusto ko basahon ang dinalan sa Biblia nga amo gid ining nagahambal kung ano ang ginatawag nga Baptist faith, since you are celebrating Baptist Faith Sunday. Ephesians chapter 2, verses 9 to 10. Nga nagasiling, for it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift, so that no one can boast about it. God has made us what we are, and in our union with Christ Jesus, He has created us for a life of good deeds, which He has already prepared for us to do. Kabay nga ang aton Dios magpakamaayos ang pagbasa sini nga mga pulong. Now, dalon ko anay kamo pabalik sa historya o kung maragtas ang aton pagtuong Bautista. Nakahibalo ako nga isa-isa gid ini sang maayo ni Reverend Neil Halandoon sa iya nga wali sa masunod nga mga Domingo, because he will be talking about our Baptist heritage. Pero sa siniya nga aga, we're talking about Baptist faith. O kung Bautista nga pagtuluhan nga nagsugod sa early part sang 1900, Mayo 13, nag-abot diri si Eric Lond kag si Braulio Manican, the first Filipino Baptist convert.
Ay nagmet sila dito sa Espanya, kag dito na convert si Braulio Manican, and from there they started to plan out sang pagasugura nila nga mission work diri sa Pilipinas. They already started translating the Bible into the Hiligaynon no nga dialect. Kag iban pa nga mga preparasyon agud nga pag-abot nila diri hindi na sila mag-spend pa, mag-waste pa sang time nga mag-preparar sa mga kinanglanon nila. And so, on May 3, 1900, nag-abot sila diri sa Iloilo ka nagsugod sang, amoy na ang birth sang Baptist Mission in the Philippines. Damo man ang mga Baptist nga mga grupo diri subong sa Pilipinas. Pero ang Convention of Philippine Baptist Churches is the first and the oldest Baptist movement nga nagsugod diri sa Pilipinas. Haro Evangelical Church is the first and the oldest Baptist church in the Philippines. And I am very happy to have the privilege nga magpastor sa sina nga simbahan. And then, you know what? It was not easy to become a Baptist at that time tungod kay ang dominanting religion was Roman Catholicism. Dumduman ko pang testimonyo sa mga unagin nga mga pastors nga kung mag-Bible study sila, nag-inarak lang ang mga bato sa alibungan sang ilang balay. Because they were also persecuted because of their newly found faith in Christ. They were doing mission in the midst of a hostile environment. We started from a very humble beginning, na milag-pilag ang mga tumuluo, ang mga Baptist converts. And yet, miracle of all miracles, the Baptist faith began to spread hindi lang sa Panay Island, kundi sa Romblon, sa Negros, sa Mindoro, sa Capiz, Aklan, sakop pa na sang Panay, no? And in other parts of the country. And you know what? Today, we have already 1,089 churches nationwide, with around 600,000 members. Kag sa piyak sang aton nga mga struggles as a Baptist organization in the Philippines, I am very happy to let you know nga sa nagligan nga tuig sa konferensya sang Baptist World Alliance, it was no less than the General Secretary of BWA, the Reverend Dr. Elijah Brown, who made this announcement that the Baptist Convention in the Philippines ranks number 6 among the top 10 most fast-growing kag pinaka-pag-un nga mga conventions in the whole world. How is that? Number 6 kita sa top 10. Kag-abi ninyo kung ano ang ara sa mga dalom, ang mga Baptist convention sa Amerika kag sa Europa. Masubo ini mga hinigong mga makauturan, kaya mo ini ang mga missionary sending ang mga countries ang una. Nagapadala sila sa mga misyonaryo nga magpangwali sa maayong balita, sang kaluwasan, sa iban nga mga bahin sang kalibutan nga ginatawag nila mga unreached, unevangelized nations in the world. That includes Africa, Asia, kag sa mga Latin American countries. Pero subong baw nagluya. Naghuyang ang mga pagtuo, ang ilang commitment sa pag-alagad sa Ginoo nga kadamo na iya sa mga simbahan sa Amerika subong nagapanirado. Adlaw-adlaw gid. Because they have lost their zeal, they have lost their fire, their passion to share the gospel and to serve the Lord. And so what is unique about this Baptist faith? Ano ang ato nga uniqueness? Subong mga tumuluong Bautista. May mga 56 million Baptist na subong, if my memory serves me right, all over the world. 56 million Baptists. Can you imagine that? Pero ano ang pinaka-unique nga pagtuluhan sa mga Baptist nga naga-stand out, gid kag well-known iniya, bisan sa iban pa nga mga grupo o kung pagtuluhan?
Abi ninyo, tatlo eh. Sola Scriptura, Scripture alone, because we believe in the sole authority of the Bible in matters of faith and conduct. And to me, that is very important, especially nowadays, tungod kay madamo ng mga tao subong ang nalatnan sang postmodern concept of relativism, nga naga-deny na sang absolute nga authority sang Bible, kasi siling nila hindi lang man ang Bible ang may authority in terms of moral standard. There are also other standards of morality like Islamic morality or Hindu or Buddhism and some other standards of morality. And so, ano gid abi ang pinaka-unique sa Kristohanon o kung Baptist nga pagtuo? Mga hindi ug mga kauturan, as Baptist believers, we still cling to our traditional principle that the Bible is the inspired Word of God, nga amo ini ang standard sang aton nga pagtuo kag paginawi subong mga Kristohanon. And then ano pagid? Sola Scriptura, Scripture alone. Sola Fides, faith alone, hindi bala? Nga nagapati kita nga ang kaluwasan sang tao suno sa ginhambal sa ginbasa naton kagayna sa Ephesians chapter 2 verse 9. For it is by faith, not by work, that we are saved. May basi magpabugal kita kung ang kaluwasan makuha naton pinaagi sa aton mga maayong buhat o kung ang kaluwasan mabakal naton sang aton nga mga pilak. Salvation is a free gift from God. No, kag hindi ini nabasi suno sa mga merito sa mga buhat nga aton ginahimo sa presensya sang Dios. Although we believe that good works, no, ang mga maayong buhat resulta sang aton pagtuo sa Dios. So sola fides, pero sa sining aga gusto ako mag-sintro sang aton mga paniino sa sining natawag nga sola gratia. Ano inang sola gratia? Sa iba niya, gracia, no? Pero sa Spanish, mga utod, man kami sang una, may mga Spanish subjects kami sa CPU, 12 units. Ang sinaya, siling sang amon nga Spanish teacher, gina-pronounce na nga daw TH. So, hindi ka magsiling gracias, kundi nga gracias. May isa kuno kay estudyante nga pariblas ang corazon. May isa kay estudyante nga ginpabasa sa sang corazon, siya corazon, siling sang maestra niya, no. Hindi na corazon, corazon. Siling nga, abi, repeat, paghambal, corazon man gapon. Repeat, hambal corazon man gapon, naakig ang maestra. Waya bala dalagana ang estudyante, agaglampusan sang libro di sa ulo. Siling sang estudyante niya, abada oy, naunsa ba na teacher oy? Ang sayon, iya pang palisuron. Kabaluman siya gali magpasungaw, no? So, sola gratias. Grace alone. No, ano ang hambal ni San Pablo bahin sa grasya? For it is by God's grace that you have been saved through faith. You know what? If there is something unique about the Christian faith and about the Baptist faith, inaamo ang ginatawag nga grasya. Sa ibang nga mga relihiyon, wala sila iya sang concept sang grace. You know, I am a student of religion. Amo ginayang akon nga field. Kaya ang akon nga program magin pursue dito sa Indonesia, inter-religious studies. So ang akon nga mga classmates, mga Hindus, mga Buddhists, mga Muslims, kag iban pagid nga mga relihiyon. Natun-an ko ang Islam faith, Buddhist, Hindu faith. Why ikaw sing makita nga concept sang grace sa siningang mga relihiyon? Magsiling kabi nga ang pinaka-unique sa aton incarnation. Hindi sila nagapati pagid ganit sila, may mga reincarnation pagid sila.
if we say nga what is unique about Christianity is our ning doctrine sang resurrection, damo man sila sang mga ara sa ilang scripture nila, sacred scripture, nga may mga God sila nga nagkalabanhaw. But there is no concept of grace in other religions. Grasya sang Dios. Ano ini ang grasya sang Dios? Siguro kung hatagan kita sang kagayunan nga mag-define sini, mahapunan lang kita karon damo nga mga definitions ang aton nga ma-offer bahin sini ginatawag nga grace o kun grasya. And you know what? The first definition that I have learned or that I have heard about grace comes from my own mother nga nagtudlo sa akon nga ang grace nagakahulugan nga God's riches at Christ's expense. Amuna siling ni nanay ko ang kahulugan sang grasya. When I was in the seminary, I have learned another definition of grace. Grace is God's unmerited favor. Pabor sang Dios nga waay mo ginubrahan o kun ginganar. God's grace means it is God carrying you because you are not able to walk sa imulang kaugalingon. God's grace is God's act of love, embracing you. Kung ara ikaw sa tunga sa mga ital-ital sa imo pagpangabuhi, sa tunga sa mga pagtilaw, ang grasya sang Dios amo ang nagahugakom ka nagaapin sa aton sa matag adlaw nga tanan. Amo ina kadalom sining ginatawag nga grasya sang Dios. But insofar as Saint Paul is concerned, ano ining grasya nga ginatawag? Siling niya, God's grace means we boast in Christ alone. Nagapabugal kita hindi sang aton kaugalingon nga mga accomplishments, sang aton kaugalingon nga mga hinimuan, hindi sang aton mga ginatawag nga mga good works. Kay nga away man gid kita sang dapat nga ipabugal mo. As we stand beneath the cross of Jesus, perhaps ang aton lang gid mahambal amo ini, Ginoo, patawara ako nga makasasala. Ang bugay sang Dios kun dumdumon naton nagapahambol sa aton. Kaya nga ginapahanumdum kita sang bugay sang Dios nga ini hindi aton. Sang bataon pa ako, siling sang akon lulo, singa Gerson, kung makakita ka gani isang bao nga nagatungtong sa ibabaw sang puste, you can be sure nga ara na dang bao, hindi por medyos sa iya kaugalingon nga pagpanikasog, may bao ba lang makasaka sa puste? Kundi nga may nagbutang sinadira sang bao. Amo man sa aton, this is a hard doctrine for people who believe nga mga self-made person sila. May ari di sa aton nga nagapati nga self-made person sila. I don't think that there is such thing as self-made person. Maghambal kita nga self-made kita, way kita nag-recognize ang contribution sa ibang nga mga tao, sa aton nga mga kabuhi, sa aton mga ginikanan, mga abyan, sa aton mga teachers. And above all, you do not recognize God's important role sa imo nga kabuhi. It is leaving God out of the picture. Kung way nakita nagadumdum sang grasya sang Dios, may tendency gid kita iya nga magpatikal ka magpabugal sang aton mga kaugalingon. Pareho bala sa tong rich fool, tumanggaranon nga buang-buang nga gintawag siya ni Ginoong Hesus nga buang-buang. Kaya nga sa nagduro ng iya nga patubas, imbis nga magpaminsa sa sang iya nga mga neighbors, he thought of building bigger barns, mga dalagko pagid nga mga budiga where he could store his crop. Ano pagid ang iya ginhimo sang nagduro doon ang iya nga mga patubas? Baw nag-celebrate siya, nag-inom-inom siya. Kinaon siling niya, kalagko, pangalipay ka. Because you have so much food. No? Damo ang imo stock nga pagkaon that could last for many years. He started to congratulate himself, pero daw ay gid siya kadumdum sang Dios, no?
Way gid siya magsiling about tiyo na ini iya nga magpasalamat man ako sa Dios tungod sining abundant nga produce nga ginpabugana sang Dios sa akon. Siling sang Dios, huy buang-buang, subong nga daan nga gabi kuhaon ko ang imo nga kabuhi. You see, mga inigong mga makauturan, nagapangabuhi kita diri sa kalibutan, abi ninyo sa bugay gid lang sang Dios. Amo ganing hindi kita magpabugal nga sa buwas o kung sa sunod nga mga sinimana manegosyo kita didto, siling ni James amo ni nga banwa. Siling niya, who are you to say that? You don't even know. You don't even know what will happen to you tomorrow. You don't even know what will happen to you in the next few weeks. Ang dapat nimo ihambal nga kung ibuot sang Dios, itugot sang Dios, manegosyo kita sa amo sini nga syudad o kung sa amo sini nga lugar. May wisdom man ang Dios nga away kita gintagaan sang power nga may baluan ta kung ano ang ara sa future, no? Daw may kurtina sa nga ginbutang hindi ta makita ang saunhan. Agud nga makapangabuhi kita sining natawag naton nga one day at a time nga ibutang tang ato nga pagsalig sa iya. Hindi sa aton kaugalingon nga mga kusog, kag sa aton kaugalingon nga mga kaalam. Pero tuod man may wisdom pagid ang Dios kay kun ginpahibalo ka bisang Dios nga sunod nga bulan mapatay ka na imuya. Way pa mag-abot ng bulan napatay ka na iya sang kakulba. Or can you imagine if you already know that in the next few days you will meet a fatal accident? Nga mapatay ka sa aksidente, way ka pa na aksidente, napatay ka na sang kulba. So God must be wise enough for not giving us this power to know what lies ahead, what lies in the future. Kay nga gusto sang Dios nga mangin humble kita, ka magkilala sang iya bugay sa matag adlaw nga nagaabot sa aton nga pagpangabuhi. So siling ni San Pablo, God's grace means boasting in Christ alone. Ikadua, God's grace means putting our trust in Christ alone. Bawas ang sini nga pandemya, madamo gid nga mga tao ang medyo frustrated, no? Grabe ang basol sa gobyerno kay why sila kabaton sang ilang asap. No? O kung amuni hindi ka hibalo ang gobyerno magkontrolar sang pag-spread sang may mga rumors of red tape and corruption nga nagakaladto sa bulsa sang iban ang mga dalagko nga mga budget nga kuntani dapat gamiton sa pagtapna sang paglapnag sang pandemic. Grabe ang atong mga frustrations. Narealisar naton nga hindi naton gali pwede nga ibutang ang aton mga pagsalig sa pareho naton nga mga tawo. Hindi man gani naton mabutang ang aton mga pagsalig bisan pa sa aton nga gobyerno, kay ang aton nga gobyerno may limitasyon kag hindi niya masabat ang tanan-tanan nga mga kinahanglanon sang tao. Kun amo lang ini mga utod ang aton sandigan sang aton mga paglaom, madisgusto gid kita. Madulaan gid kita sang entusiasmo. Kay nga why sang bisan ano nga mga butang diri sa kalibutan nga sarang naton mabutangan sang aton pagsalig. All things in the world are like shifting sand. Nagabaylo-baylo ang panahon, nagabaylo-baylo ang mga kahimtangan, kag hindi naton mapulong ang mga bagay nga nagakatabo. So we cannot put our trust in ourselves, we cannot put our trust in other people, sa aton mga leaders, we cannot put our trust, complete trust in the government. Where shall we go? Isa grabe nga aton mga problema, balikid ka sa tuo. Sa wala, sa tubang mo, sa likod mo, puro problema. Do you know what? When that happens, let us not lose hope. Why? We can still look up to God and say, Lord, buligi man ko, Lord, ay. Sabi ninyo, ang pagkapastor, hindi mahapos nga obra. A strong hand sang CPBC, especially during the pandemic,
Kabalo ka mo nga kadalag ko nga mga amount ang na-raise ang CBMA, tandem sa CPBC, and we were able to extend help sa aton mga pinakanidigin nga mga pastors, hindi lang diri sa Panay, kundi sa bilog nga Pilipinas. Suportaran ninyo ang program sa CBMA, kay tungod sining pandemic, no, may CBMA digital naman sila subong. Ang tanan nga mga lectures pagi na sa online, madalahig pa sining aton nga mga Bible schools, ang aton nga seminary, kaya ang aton nga mga lecturers, ma-lecture na lang dira online, i-play na to nila. So madasig ang pag-disseminate sang information, kag madamo pagid ganiyang matrain naton sa pastoral ministry. Mga utod, initanan, hindi tungod sang aton nga abilidad kag kusog. Initanan, bangod lamang sa grasya sang Dios. Na isa ka bakiro nga nahulog sa babaw sang paho, kay nagabinantay sila sang ilag nga karbaw. Amo na obra namon sang una man, bakiro man ako mo. Pagkahulog niya, taas nga kwanto, nga sanga sang mangga, sang paho, nagsinggit siya nga, Lord, save me! Baw na naman nga ang pahira sang short niya, nakasangit sa isa pagid kasanga sa kwan, nagkabit-kabit sa tuabi. Pinalakpak ang mga upod niya nga mga bakiro. Sila niya, kita nyo, abilidad. Imbis nga magpasalamat sa Diyos, abilidad kinakasangit ang pahira sang shorts niya sa isa pagid kasanga sang mangga. So, siling ni San Pablo, God's grace alone means putting our trust, our faith in God alone. Ano tong una gani? God's grace alone means boasting in Christ alone. Nagapabugal kita, hindi sa aton kaugalingon, kundi sa ginhimo ni Kristo sa aton mga kabuhi, kag sa kabuhi pagid sa iban nga mga katawhan nga iya ginluwas. And then third, this is the last, God's grace means committing our lives in Christ to Christ's service alone. Pagtugyan sang aton mga kabuhi sa pag-alagdan sang Dios. Bugos nga kusog, bugos nga talento. Aton nga bugos nga tion. Hindi kita magsiling ati GS, bataon pa man kuya. Hulaton ko lang anay nga mag-retire. Ako man amuni usually nagakatabo, no? We only give our leftover time to the Lord. Kag ano ina nga time, kung retired na kita, kay siling ta, I'm still young. I want to explore. Gusto ako mag-adventure. I want to amass more money and riches for myself and for my family. Ang Diyos, paulihin na lang na iya. Ahay. And yet, pirmi kita nagasiling, Lord, I love you more than anything else in this world. Sa totoo lang, if we are honest with ourselves, hindi bala nga ginapaulihin naton pirmi ang Diyos. We give God our leftover time, our leftover money, our leftover talent. Kung kaysa, hulaton tanay nga linugan kita, nga lipakan kita, kag abtan kita sang pandemya, agud nga magtutom kita. During the Japanese occupation kuno sang una, siling sa mga katigulangan ta man, kuan gid apektuhan gid ang misyon man naton sa Pilipinas. Pero damo ang nagrelihiyoso. Bisan diin nga sa mga dalan nga pinangamuyo ang mga tawo. Kung kaysa do hindi na gid man kita madala sa Bible study, no? Kag sa wali bala, siling sa Dios arin nyo ay padalaan ta kamo linog, padalaan ta kamo bagyo, padalaan ta kamo pandemya. You know what? Oftentimes, amoy nang ginahulata nga mabuong balang aton nga mga kabuhi, nga maglalapta ang aton nga mga kalawasan, no? Perhaps that would be the time when we would pick up the broken pieces of our lives and say, Lord, I need you. Pero mga utod, while there is yet a time, whether you are ara ka sa children's Sunday school, young people, ikaw, or
ara ikaw sa imo nga mid-adult nga stage o kung sa imo nga retirement years. We must see to it nga ang aton kabuusan nga kabuhi na surrender natugyan naton para sa hilikoton sa Dios. Sa mga senior citizens, hindi ka mo magsiling nga kamo naman da katigulang na kami ya. Dumduman ninyo nga si Noah, gintawag sang Dios nga mag-build sang ark. Kabalo kamo kung pila to edad ni Noah, sang gintawag sa sang Dios nga maghimo sang isa ka huge nga project nga daw ka humanly impossible do hindi gid mahimo. Pila edad ni Noah? He was already 600 years old. So, hindi ka mo matingala mga utod, nga bisan pa sa inyong katigulangon, sa inyong mga retirement years, God might still call you to do a huge project. Don't say, I am already retired. Don't say, I am already old. Kaya ang Diyos nagagamit sang bisan sino diri sa aton para gid sa iyang hilikoton. And so, mga inigong mga makuturan, kabay pa nga, dumdumon pagid ninyo as I close, nga ining Udyungan Baptist Church subong isa ka simbahan kag panimalay sang mga tumuluo. Bahin sang mas dako pagid nga panimalay kag inaamo ang CPBC. You are part of the Convention of Philippine Baptist Churches and you are part of the long history of Baptist mission in the Philippines. Tanan kita mga bahin sini. Pero ang pamangkot, ginapalangga man naton bala ang aton Iloy, no, ang aton nga Convention of Philippine Baptist Churches, no, ang aton nga national organization, nga hara dira since 1935. Mga 85 anyos na ang aton Iloy. Kung kaisang aton Iloy, nagkinahanglan nga dapito naton, buligan naton sa mga hiliguton nga ginatubang the challenges of the ministry sa sini nga mga panahon. Tama gid kadalagko and without the help of our churches, kung hindi naton pahigugmaon ang aton konbensyon, kag sa dagon ang aton konbensyon, we might fall short of God's expectations upon us. Nga maglambo pagid, mag-uswag pagid ang aton ministry sa naglain-lain nga bahin sang Pilipinas kag bisan pa sa Asia kag sa bilog nga kalibutan. Kabahin nga ang Dios magpakamaayo sa gihapon sang Udyungan Baptist Church kag sang ato nga Convention of Philippine Baptist Churches, and together let us work for the expansion of God's kingdom for His glory and honor. Amen. Sang imo nga bugay, sang imo nga grasya, sa iban man, kag sa amon man nga mga isig kapariyo. Agkabay, nga ang imo nga pagbindisyon, ang imo nga presensya, ang imo nga pagpakamayo, magaupod sa amon, sugod subong, kag bisan pa sa palabuton. Amen, kag amen.